Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Doon sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel na ETTY Elvin, tsaka sa followers natin dyan sa Facebook. Magandang araw sa inyong lahat. Of course, magandang araw din sa mga first time lang tayo mapanood. Doon sa mga probably naligaw lang tong video natin sa kanilang mga newsfeed, sa mga reels ninyo. Pag-uusapan natin today is tungkol sa isang project employee. Uh, Bale, siya ay isang project employee na naka 10 years na sa kanilang kumpanya. And then, every time daw, pinapadalahan sila ng notice na ang nakalagay, cessation of necessity. Tapos, dinidemove sila, which means that balik sila ng opisina, headquarters, head office, and then pinagki-clearance, and then may application na bago. So ang tanong lang niya kung may separation pay ba yung ganon. So to answer that question, i-discuss muna natin yung rules natin sa regular employment under sa labor code. So Article 295, application ng DO19, which is employment sa construction industry. And then yung rules sa separation pay sa Article 298. In the meantime, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers dito. Alright, so discuss natin yung ating provision sa labor code sa project employment ay makikita mo yan sa Article 295. Yung Article 295, nandito yung 5 forms of employment. Ay yung 4 forms of employment. Yung regular employment, project employment, seasonal employment, casual employment. Sa Article 296 naman, nandyan naman yung probationary employment. Tsaka yung outside of the labor code, sa decision ng Supreme Court in the case of Brand School versus Zamora, nandun naman ang ika-6th form of employment, which is the fixed term or fixed period employment. Yung question to ating subscriber pertains to project employment, which is actually an exception to regular employment under Article 295. Exception in a sense that yung regular employment kasi conferred by a security of tenure na ang tinatawag ay unlimited. While ang project employment, merong security of tenure pero limited. Kasi nga, pagka project employment, pwede kang i-terminate for completion of project or phase or for just cause, authorized cause. So, ang pinagkaiba niya sa project employment is, ang project employment, pwede kang i-terminate 2 ways, just cause, authorized cause. Pag project, nadagdagan ng isa, completion of project or phase. Now, sa project employment, ng mga nasa construction industry, naglabas ang Department of Labor dati dyan, ng DO19. So kung babasahin mo yung DO19, nakalagay dito kung sino yung mga klase or reform of employment sa isang construction firm. So meron kang mga back office, meron kang mga tao sa project. Sa mga back office, normally, nandyan yung mga regular employees. Dito naman sa project, karamihan ng mga nagtatrabaho dyan na may kinalaman sa project, mga project employees yan. So,
Bilang project employees, ang kanilang employment nakadepende ang termination kung na-complete na yung project or yung phase. When you say kasi complete yung project, yung buong project itself, kung condominium yan, high-rise, na kompleto mo yung high-rise na gawa na. Ngayon, kung phase naman, maraming phases sa construction project, sa foundation, sa steelwork, sa masonry, carpentry, painting, etc. Finishing, yung mga ganyan. So, I'm not so familiar with all the phases sa construction project kasi hindi naman tayo architect or engineer, but that's what I'm talking about. No? Itong question ng subscriber, sabi niya kasi, in addition sa binanggit ko na hindi pa raw naman talaga completed itong project kasi marami pa raw gagawin. Ano? 10 years na siya dito. Tapos, meron siyang notice of cessation of necessity. Ang notice of cessation of necessity ba ay isang termination in the context of Article 298 of the Labor Code, yung authorized cause, para masabi mo na meron siyang separation pay. Take note na ang isang project employee nakalagay sa DO19 na hindi sila entitled sa separation pay. Kasi nga sila ay project employees. Ang kanilang tenure nag-i-end upon completion of the project or a phase thereof. Malinaw yan. But, they are entitled to completion bonus kung nasa kontrata nila. So, hindi ibig sabihin mandatory ang completion bonus kung nasa kontrata lang. Pero, ang kagandahan naman, kung binigyan siya ng completion bonus, that confirms or that indicates na ito ay isang tunay na project employment. Now, itong cessation of necessity, walang ganong ground sa ating labor code. Pero kung yan ay matter of terminology lamang for the company to say na completed ng yung project, then pwede naman. But sinabi nga nitong ating subscriber na hindi pa naman daw completed yung project, marami pa dapat gawin. So ang tanong, can that also mean a phase? We're not really sure. Kasi hindi naman binanggit ng ating subscriber kung phase nga ba ang pinag-uusapan, no? Kung anong phase siya na hire. So 10 years na siya, ang ibig sabihin, paulit-ulit to na hire yung empleyado na to. So malinaw sa ating DO19 na kapag mayroong repeated rehiring, pwede siya maging isang regular na project employee. So don't confuse that with the regular na mga back office. Pag sinabi mo lang na regular na project ka, mayroon kang karapatan na i-rehire ng kumpanya every time na mayroong project na kailangan ng skills mo. Okay. So, kapag naman ang project ay moro-morong project lang, ibig sabihin, wala naman talagang totoong project or talaga naman kailangan yung services mo kahit na may project, minsan tapos na, tinutuloy mo pa, pinapatuloy ka pa sa pagtatrabaho, then meron kang necessity dyan sa mayroong necessity dyan sa services mo. So, nagiging usually necessary and desirable in the usual business or trade of the employer yung ginagawa mo. So, most likely, ikaw ay isang regular employee in the context of Article 295 ng Labor Code, hindi lang sa DO19. So, kung ang iyong employment ay tunay na isang project employee ka, kahit na naka 10 years in service ka, walang separation pay yan. Kasi malinaw sa DO19 in relation to Article 295 of the Labor Code. Ngayon, kung yan naman ay hindi totoong project, then hindi rin ibig sabihin na entitled ka sa separation pay. Kasi for you to be entitled to separation pay, kung ikaw ay tunay na regular employee, kailangan magdemanda ka muna, no? Para patunayan na ikaw ay isang regular employee at hindi lang project. No? Kasi ang claim ng employer mo, project ka. Pag nanalo ka, ma-awardan ka ng full back wages. Normally, bibigyan ka rin ng igagrantin yung rate statement mo. Pero kung hindi mo pinray ang rate statement sa complaint mo, bibigyan ka ng separation pay in your rate statement. So that's the only time na mabigyan ka ng separation pay kung hindi ka nag-pray ng rate statement. Sa isang labor case na ikaw ay nagkiklaim na hindi ka lang project employee, kundi ikaw ay isang regular employee because naka 10 years ka, repeated rehiring, etc., etc., usually necessary and desirable in the usual business or trade employer, yung ginagawa mo. So, kung meron ka pang additional facts dun sa iyong case, let me know, drop me a comment para ma-clarify natin, magawa natin panibagong video if we have to. And again, kayong mga nanonood, if you found this information helpful, this video,
to be helpful to others, share na lang ninyo to your friends, colleagues, family members, or any person you think may benefit from this information. Again, thank you very much for watching this video, and I hope to see you in my next videos. God bless.